Ang title po ng message natin is a declaration. Jesus is Lord in our home. Ang bawat na kay Kristo po na masumasampalataya kay Jesus bilang Kristo, bilang Misaya, ay tayo po ay namumuhay sa isang bagong pamumuhay na ngayon. At gusto natin, at yun po ay inuutos ng Bible, that Jesus is now the Lord in our home. Pero ang tanong, paano po natin malalaman na ang buhay na muli, yung resurrection life, ay nangyari na nga po sa atin? Paano mong malalaman na yung bagong buhay ni Kristo ay nasa buhay mo na ngayon? Now, kung gusto po ninyong malaman kung ang bagong buhay ni Kristo ay nasa inyo na o anong itsura nito, hindi lamang po natin yan nakikita sa Sunday during our worship service. Ito po ay nakikita rin at dapat makita sa ating mga tahanan, sa hapagkainan, sa salas, sa pag-uusap ng mag-asawa, sa pag-uusap ng mga magulang sa kanilang mga anak, sa pakikitungo ng mga anak sa kanilang mga magulang, at maging sa ating mga pinagtatrabahuhan. Now, dito po sa bahaging ito ng pag-aaral natin sa Colosas, si Pablo po ay pumunta na siya dito sa mga behavioral patterns o dito tinuturuan na niya tayo paano nating ipamumuhay ang bagong buhay natin kay Kristo. Simula po yan last week, yung passage na pinag-aralan natin. At kung maalala po ninyo, yung pong mga unang bahagi ng Colosas, si Pablo po ay nagturo kung ano na ang kalagayan natin dahil tayo ay na kay Kristo, yung doctrinal teachings niya. Dito po sa mga bahagi namang ito, ay tinuturuan na niya tayo paano natin maipamumuhay na yung bagong buhay natin kay Kristo. Now, dito po sa Colosas, ay natutunan natin na meron pong isang world-changing event ang nangyari. Noong ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay na maguli, ay nagsimula na po ang new creation. Tulad po ng tinuturo ko sa inyo nung pong nakaraang Resurrection Sunday. Noong ang Panginoong Jesucristo po ay nabuhay na muli mula sa mga patay, nagsimula na po ang bagong creation. Okay? At dito po sa chapter 3 ng Colossus, ay tayong mga na kay Kristo, na sumasampalataya kay Kristo, ay namatay na po kasama ni Kristo, at tayo rin, dahil namatay na tayong kasama ni Kristo, tayo rin ay binuhay ng kasama ni Kristo. At dahil po diyan, tayo po ay kailangan ng mamuhay bilang mga bagong people. Okay? Hindi ko bagong tao. Parang gano'n, no? New people of God. Now, hindi lamang po yan nangyayari sa church. Okay? Tulad po ngayong umagang ito, I really felt the presence of God. The Holy Spirit is with us. God is making us feel His presence. Pero yan po ay manifestation ng ating new life in Christ. Pero hindi lamang po yan dapat nangyayari sa church. Yan po ay nangyayari din po sa ating mga pamilya. Tulad po sinabi ko, pag tayo kumakain, pag tayo nagkukwentuhan sa mga sala po natin, pag kinakausap ng tatay, yung mga magulang, yung kanyang anak, pag yung mag-asawa ay gumagawa ng desisyon, o kung sa mga pinagtatrabaho naman po natin, kung ang boss, kung paano niyang pinakitunguhan yung kanyang mga employee, at yung employee naman, kung paano siyang sumusunod sa mga instruction ng kanyang boss. At yan po ang ibig sabihin. We are translating the new life in our everyday life. Okay? In practical living, in our daily routines, yan po natin dapat ipakita ang bagong buhay natin kay Kristo. At yan po ang ibig sabihin doon po sa chapter 3 verse 1 na sinabing, if you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. Yun ang ibig sabihin nun. Dahil tayo po ay meron ng bagong buhay kay Kristo, sabi dito, hanapin daw po natin yung mga bagay na nasa itaas.
kung saan si Kristo ay nakaluklok sa kanan ng Diyos. Now, pag po sinabing hanapin natin yung mga bagay na sa taas, hindi po ibig sabihin escapism. Hindi po ibig sabihin pumunta tayo sa kumbento, iwanan natin ang mundo, pumunta tayo sa bundok, doon tayo sumamba sa Diyos. Hindi po yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig pong sabihin na let us seek the things that are above, hanapin natin yung kalooban ng Diyos sa langit at ipamumuhay natin yon dito sa lupa. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya, sa ating pong mga pamilya, kailangan rin nating ipakita yung pong bagong pamumuhay natin dahil binago na po tayo ng ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At, ang tahanan po ang unang lugar kung saan po ang bagong buhay natin kay Kristo ay dapat nating ipamuhay. At dyan po dapat nakikita ang ating bagong buhay kay Kristo. Now, nung pong panahon ni Apostol Pablo, ang mga tahanan daw po ay they were built on hierarchy and control. Tinignan ko sa Tagalog yung hierarchy. Estruktura ng kapangyarihan. Nung time po ni Pablo, yun daw po mga tahanan, they were built on hierarchy and control. Sa mga Roman household daw po, somehow parang isang maliit na empire. Okay? At yung tatay ay parang emperador. Parang si Pilato, yung tatay sa mga Roman household. Now, yung tatay po ay merong kapangyarihan doong panahon yon, meron pong power of life and death over his wife, his children, and his servants. Pero dito po, sa binasa natin, si Pablo, sa halip po na sabihin niya sa mga Kristiyanong magrebelde sila sa ganong pamamalakad, he made something revolutionary. Okay? Tinuruan po niya sila, yung mga Kristiyano dito, kung papaano pong ipamuhay kung si Jesus, hindi si Cesar, okay, ang Panginoon. So dito nagtuturo siya paano ipamumuhay kung si Jesus ang Panginoon ng inyong mga tahanan, hindi si Pilato. Okay, parang gano'n yung dating niya sa kanyang mga sinusulatan. So paano po ba ngayon natin ipamumuhay na si Jesus po ay Panginoon ng ating mga tahanan? Tatlo pong tinura ni Pablo dito. Una, yung mag-asawa. Pangalawa, yung relasyong magulang sa mga anak. And then, yung relasyon ng mga servants sa kanilang Panginoon. Tingnan po natin yung tatlong yan. Una, sa mga mag-asawa. Paano yung ipapakikita na si Jesus ang Panginoon sa inyong bahay? Ito po ang sabi niya. Wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Husbands, love your wives and do not be harsh with them. Sa Tagalog po, sa mga lalaki, ulitin ko, no? Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag ninyo silang pagmalupitan. Now, pansinin po ninyo, ang ginamit pong salita ni Pablo dito ay submit, pasakop. Sa halip po, na sinabi niyang obey o sundin, na typical po sa Roman household, si Pablo po, nag-appeal siya sa mga asawang babae to submit, magpasakop. Instead, obey. Why? Bakit po ganun ang apilan ni Apostol Pablo? Well, si Pablo po kasi naniniwala siya na ang mga lalaki ay meron po silang God-given leadership role in the family. Na ang mga lalaki po ang ulo ng kanilang mga pamilya. Hindi, ngayon, yung babae, hindi naman sila lieg, ha? Ang lalaki, ulo siya. Okay? Siya ang leader ng pamilya. Yun ang God-given role niya. At ang ginamit po ni Pablo yung salitang sabit kasi pinapakita po ni Pablo dito na sa bawat lipunan, merong ordering of society. Okay? Kaya yung wife, sinasabihan ni Pablo na i-recognize niya yung kaayusan sa lipunan. Tulad po sa pamilya, ang lalaki ang leader dyan. Kaya si Pablo sabi niya, you submit, you recognize the husband's role. Kaya nagsasabit po yung babae dahil conscious siya na sa tahanan niya, tulad sa ibang mga institusyon, meron dapat isang head. And that is the wife.
Kaya yung babae, nire-recognize niya na yung kanyang asawang lalaki, siya ang itinalaga ng Diyos bilang head, the leader of the family. Now, however, okay, minsan po yung mga verses na ito ay nami-misuse. Okay? Yung some husbands, yung pong ilang mga lalaki, matapos nilang marinig ito, wow, magsasubmit sa akin si Mrs. Okay? Parang they're pleased to hear this. Okay? They are happy to hear this. Minsan na pag nagka-counseling po ako, madalas ito yung binabasa ko. At pag binabasa ko ito, binibiro ko yung lalaki. Uy, sabi ko, masaya ka, no? Kasi magsasubmit sa iyo yung asawa mo. Well, at sadly, meron pong gumagamit ng mga talatang ito na nagsasabi sa mga wife, you stay silent when you are abused. Okay? Kasi you have to submit. Meron pong ganyan na mga nagsasabi sa mga babae, kahit na binubugbog ka ng asawa mo o mag-submit ka sa kanya, or to make them feel like second class. Pero hindi po ganyan ang meaning o kahulugan ni Pablo. Well, kung titingnan po ninyo, ang submission po dito should be done voluntarily. Sa part po ng babae. Dahil ang babae po, conscious siya na ang kanyang asawa ay merong unselfish love para sa kanya. Kaya yung pong atmosphere dito, the submission of the wife is voluntary kasi alam niya, minamahal siya ng kanyang asawa. Kaya ang submission dito ay hindi forced, sapilitan, na pinipilit ng babae, ng lalaki, yung kanyang asawa. Kundi, this is voluntary. Dahil dama ng babae na mahal siya ng kanyang asawang lalaki. Kaya po, to qualify yung pong submission to, para po ipaliwanag ni Pablo yung submission ito, sinabi po niya, okay, yung salitang submit as is fitting in the Lord. Okay, just to qualify this. Ibig pong sabihin, magsasubmit ang babae ayon sa nararapat sa tama at aral ng Panginoon. Hindi sa lahat ng bagay pag ang lalaki ay gumagawa ng masama, ganito at nagpapagawa siya sa asawa niya na mali na labag na sa aral ng Panginoon. Hindi po ganun. Kaya dinugsong ni Pablo, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Okay? Kung ano ang nararapat at tama ayon sa aral ng Panginoon. Yun po ang submission dyan. Okay, now, to balance this, pansinin po ninyo, si Pablo po ay nagbigay ng isang radical command sa mga husbands. Ready na kayo, mga husbands? Gumagano yung iba, wow, pastor, preach it, ginagano ng mga lalaki, no? Ito naman, para balansehin po ito, yung submission, ito naman ang sabi ni Pablo sa mga lalaki. Love your wives, don't be hers. Okay? Wag, sa Tagalog, mahalin mo ang iyong asawa, wag mo silang pagmalupitan. Okay? Nangyayari ba sa mga Pilipino yan? Meron siguro mga lalaki, no? Pero minsan baligtad sa mga lalaki, yung pinagmamalupitan, yung lalaki yung babae. Okay, baligtad. Okay, pero ganun po ang arrangement yan. Now, pansinin niyo, ang utos po ay love your wives. Hindi lead them. Hindi rule them. Hindi dominate them. Kundi love them. How? Paano mo silang mamahalin? Love them with the kind of love of Jesus. Love them the way Jesus loved the church. Yan po ang sabi yan. Kaya dito, matindi yung kanina gumaganon ka. Wag mo, baka pag sinabi ko sa'yo, paano mong mamahalin ng iyong asawa mo? Paano minahal ni Jesus ang iglesia? Sabi ko sa Bible, minahal ni Jesus ang iglesia, ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Anong ibig sabihin yan? It is sacrificial love. Nagsasubmit ang iyong asawa sa iyo, kinikilala niya na ikaw ang leader ng pamilya, pero at the same time naman yung lalaki,
Mamahalin niya yung kanyang asawang babae kung papaanong minahal ni Kristo ang iglesia. Paanong minahal ni Kristo ang iglesia? Handang mamatay. Handang magsakripisyo. Hanggang sa ipako sa krus. Okay? Giving all for the wife. That is the love. Okay? Ganun po ang utos dito sa relationship po ng mag-asawa. Sa ating pong mga Pilipino, kung titingnan nyo, ang laging tinatawag sa mga lalaki, kung ang mga babae sila ang ilaw ng tahanan, ang mga lalaki naman, ano sila? Haligi ng tahanan. Pero pansinin nyo dito, pag sinabi pong haligi ng tahanan, dapat yung haliging iyon, nakatayo siya sa pag-ibig. Hindi sa pagmamataas. Haligi na nakatayo sa sacrificial love, okay, hindi po as authoritarian father. Okay? Kaya po dito, yun ang makita natin. Kay Kristo po kasi, ang role ng husband is not control. Okay? Kundi sacrifice. Sacrifice. Ganun po ang role ng husband in Christ. Kaya po sa Ephesians chapter 5 verse 25, ito pong sabi ni Paul, sabi niya kasi yung Colossians saka Ephesians magkaugnay yan eh. Sabi po niya, husbands, love your wives just as Christ loved the church. How? And gave himself up for her. So, binigay raw po ni Kristo. Okay? Kaya, ganyan pong mamahalin. Okay? Alam niyo mga husbands, ito naman ang maganda dito. Sabi po nila, ako na-obserban ko ito, pag maganda yung asawa, mahal talaga siya ni mister. Kung gusto mong maging maganda yung asawa mo, mahalin mo siya ng todo-todo. Okay? Makikita yung pag-ibig ni mister sa ganda ni misis. Yan po ang totoo dyan. Okay? Kaya po, tingnan niyo yung misis nyo, pag maganda siya, ibig sabihin, mahal siya ni mister. Pag yan, tiningnan mo, nako, sabi ko, sisihin mo si mister. Ano ang ginagawa mo sa asawa mong ito? Okay. Totoo po yun. A happy wife is a happy life. If the wife is happy, you will have a happy life. Okay? So, ganyan po ang relasyon. That's how you make Jesus Lord of your home. Husband and wife. Now, let's look at children and parents. Ito naman po sa mga, okay, anak at magulang. Children, you obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Okay, pansinin nyo, sabi po sa mga anak, sundin ninyo ang iyong mga magulang in everything because this pleases the Lord. Now, ang tanong po natin dito, bakit ang obedience to parents pleases the Lord? Well, kasi obedience is being Christ-like. Okay? Tulad po ng Panginoong Kristo, sinunod po niya ang kanyang ama, even obeying Him sacrificially. Okay? Kanya po, ang mga anak naman dito, pinasusunod nila ni Pablo ang kanilang mga magulang in everything because that is being Christ-like. Okay? Makita po natin ang Panginoong Kristo, sinunod niya yung kanyang ama nung siya pumunta dito sa lupa. Siya po ay sumusunod sa ama hanggang i-offer po niya ang kanyang sarili. And disobedience, even rebellion is of the devil. Pag po ang isang anak ay rebelde sa magulang, that is not Christ-like, that is devilish. Alam ko po yan because before I became a Christian, I was a rebel. And I felt that talagang yung demonyo ang nag-i-influence sa akin. Because, kaya nga, children obey your parents in everything because that is being Christ-like. That is how Christ behaved Himself when He was here on earth. Now, to balance this, mapansin niyo, laging binabalansi po ni Pablo ito. To balance this, ito naman ang utos ni Pablo sa mga magulang, particularly the fathers. Sabi niya sa verse 21, fathers, do not embitter your children, or they will become discouraged. Sa Tagalog, mga ama, huwag ninyong ibunsod sa galit
ang inyong mga anak, baka manghina ang loob nila. Huwag ninyong sa ibang translation, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Now again, sa Filipino context po, ang obedience po ay isang core value ng mga Pilipino. Kasi tinuturuan natin yung ating mga anak, you say, opo, and opo. Po and opo. Yun, di ba? Tinuturuan natin yung mga anak na. Pero ngayon, yung mga anak, hindi na alam yan eh. Kasi nga, ma-English na, opo. Mga ganyan. Okay, pero ang obedience po, that is our value. Kasi tinuturuan tayo ng magpo at saka opo. Pero alam ho ba ninyo, dito si Pablo is very direct. Very direct po siya. Kasi sa kultura po nila noon, sa kultura natin ngayon, makita natin to, yung pong pagdidisiplina, sometimes it is harsh. Malupit, may harsh words, malupit yung mga salita, parang disiplinahin natin yung mga anak, iba yung lumalabas sa bibig ng mga magulang, malulupit na salita. Minsan sinisigawan, yung ang kapitbahay namin one time, susungal-ngalan kita ng kampit dyan Parang gano'n ang, palalamon ko sa iyo yung kalderong ito, mga gano'n, Parang very harsh ang kanilang discipline naman sa mga magulang. Now, somehow, ang utos po dito, wag daw po nating ibunsod sa bitterness yung ating mga anak. How? Well, by excessive discipline. Na unreasonable discipline. Halimbawa, by excessive pressure. Okay, excessive pressure. Alam niyo, excessive, yung bang pinipilit, anak, ito lang ang grade mo. Okay, yung kapitbahay natin, yung kita mo yung kapitbahay, yung anak niya, ang taas ng grade mo. Ang taas ng grade ng kapitbahay natin. Marunong yung bata. Tay, unfair naman po yan. Yung tatay ng anak niyo, matalino. Kayo, hindi naman Pinipressure yung anak. Okay? Unfair po naman matalino po yung tatay nun. Gagaya niyo ako doon. Excessive pressure, yung pong bata, hindi na ma-express yung kanyang sarili. Isa pa, discipline, shame-based. Sobrang paghihiya sa mga anak po. Okay, another thing is emotional distancing. Ano yung emotional distancing? Yun po bang hindi makapag-express yung anak ng kanyang feelings? Huwag ka magsasalita. Huwag ka magsasalita. Gagano. Kaya yung bata hindi na nagsalita. Lumaki na, hindi marunong magsalita. Okay, hindi naman. Okay. These are things that parents should avoid in their treatment sa kanila pong mga anak. So yun po ang dito, pansinin again si Pablo po, ini-invite po niya ang mga magulang to model nurturing father relationship, the heart of God. Kung papaano pong nagmamahal ang Diyos. Kasi si Kristo na nga ang naghahari sa ating mga tahanan. Kaya yung nature po ni Christ, yung nature po ng Diyos, ang dapat pong namamalagi sa ating mga pamilya. Of course, we fail. We fail. Nagpe-fail po tayo. Yan po, me as a father, I also had my sets of failures. Okay? And then, of course, ang Diyos naman natin, pag nagpe-fail po tayo, hindi tayo hinusgan kagad, natitirahin tayo. Hindi. We always could confess and we could always improve our relationship at home. Ang goal po natin is to make Christ the Lord of our home. We fail, yes, we fail, but we strive. Okay? Until it is our practice. Ganyan po ang Christian life Hindi naman first year ng Christian life natin, everything will be smooth. No, we are improving. We are improving. When we fail, we confess and then we improve. Nung po mga bata, yung mga anak ko, there are times I have to ask forgiveness sa kanila. Sometimes I say harsh words, sometimes I do things na hindi ko dapat ginawa, and there are times siguro mga 2 beses, 3 beses, I go to my children, I say, I'm sorry. Just to let them know that mahirap po yun sa lalaki. No? Mahirap po sa isang tatay na magsusorry ka sa iyong mga anak. Pero
Sometimes I have to do it. Para po una, sundin ng Panginoon, para talaga hindi sumama ang loob ng mga anak ko sa akin. There are times para lang hindi sumama ang loob, bibigyan ko ng pera. Okay, that's one way to say you're sorry, and then just to let them know that you love them. Namamalo po ako ng mga anak ko nung bata sila. In fact, nung pong nagdidisiplin ako, naawa ko sa ibang mga nanay, anong ginagawa sa mga anak nila, o ibig sabihin, parang yung anak yung Panginoon eh. Okay? Pero yung pong mga anak ko, talagang, I try to discipline them according to the Bible. May palo, merong punishment na ganyan, until they respect me, pero they do not fear me. I mean, they respect me. Okay? Ganyan din po kaming mag-asawa in raising our children. Hindi kami nagtatalo, hindi kami, lagi po kaming pareha sa mga desisyon. Hindi kami naglalaban ng desisyon. Minsan, mautak si Grace, si Grace yata yun eh. Muna magpapaalam siya sa akin o kaya sa nanay niya, and then sabi niya, pumayag na si mami mo. Ano ba sabi ni mami mo? Hindi kami naglalaban ng aking may bahay. Kung anong sinabi ni mami mo, ganun din ako. Kasi baka ito, but there are things that we have to, this is how we raise our children. And then kung meron man pong punishment sila, and then after the punishment, you express your love to them. Okay? Pinalo mo, umiyak. Okay? And then pagkatapos nun, yakapin mo. Sabihin mo, kaya kita pinalo dahil ganito, kaya kita pinalo. Love. Okay, hindi po harsh words and bitterness. Kanya po, ito yung utos ni Pablo sa mga magulang. Do not embitter your children. Yung mga anak naman, obey your parents in everything. Huwag kayo magre-rebelde sa kanila. Okay? In fact, kahit na po malalaki na yung mga anak natin, makikita mo yung ating responsibilidad sa kanila, hindi po natatapos yan. Okay, wag po nating sabihin, malaki ka na. Ganun, buhay mo yan. Ganun, no. Meron pang mga pag nagkaroon na ng anak yan, nag-asawa, nagkaroon ng anak, tapos ganito. Still, yung guidance po ng magulang is precious to them. Kaya yung mga anak, kahit na malalaki na kayo, makikinig pa rin kayo. Of course, we are not saying na obey this, obey that, but you listen. Meron kaming wisdom na dapat din yung malaman din. Okay? So, ganun din po ang relationship. So, what is that? Okay? Sa kingdom po ni Jesus, ang parenting po, it means building up, not tearing down. When we discipline, when we raise our children, we are building them up, not to tear their life down. Now, gusto kong basahin uli yung Efeso. Ito po ang sabi sa Efeso, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, balanse naman, huwag mong ibubuyo sa rebellion yung anak mo. Sa halip, sabi niya, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So, balanse po yan, mga kapatid. You have to raise them up according to the teachings and discipline of the Lord. Okay? Kaya po sa Lord's Way, we are always, ito, lagi kong pinapaalala ito sa mga dedication, pero dedication, ang duty mo is to raise your children. Kaya ayon sa aral at turo ng Panginoon. No? Minsan, nakakasad lang, after dedication, hindi mo na makikita. No? Hindi na nag-cheat, hindi nagsisimba, hindi na, parang ganon lang. Pero salamat po sa Panginoon, marami tayong mga newlyweds dito na talagang after na nagkaanak sila, nagsisimba pa rin sila at kasama po yung mga anak. Now, this is the reason why, parents, listen to this. Kayo po, tayong mga magulang, merong responsibilidad na palakihin po natin ang ating mga anak ayon sa aral ng Panginoon. That is our duty as Christians. Okay? Kaya po sa Lord's Way, we are advocating yung family devotion kasi that's one way where we could raise our children.
Kaya ipanalangin po ninyo ito, kayong mga parents na natigil po kayo. Again, I encourage you, ibalik nyo yung family devotion. Kaya po nagre-reset tayo sa July. Yung lesson po ay napakaganda ng lesson. Tulad po ng sinabi ni Grace kanina, ay mga anak niya, napakabata pa lang, pero nagkakaroon sila ng family devotion. Just imagine, yung mga anak po ninyo, lumalaki sila sa ganung atmosphere. At pagdating po ng Sunday, for the family, hindi na po pinag-uusapan, o Sunday ngayon, saan tayo? Sa church, of course. Saan pa? In fact, Sabado pa lang, kaya yung family devotion po natin, ay ginawa natin Sabado para in preparation for Sunday. That is our duty as parents. We raise our children according to the discipline of the Lord. Family devotion and Sunday church. And then the third, slaves and masters. Okay? Sa panahon po natin, workers and employers. Now, dito po, si Apostol Pablo po ay nagsasalita siya sa audience na talagang sanay po sa slavery. Kasi sa Roman Empire po, ayon po sa aking pag-aaral, there are 10 to 20% of the population were slaves. Kaya Paul knows the feeling of the feeling of pastoring a church with slaves. Pero dito po si Pablo, sa halip na sabihin niya sa mga slaves, magrebelde kayo sa inyong mga magulang, ay inutusan niya sila, o magrebelde kayo laban sa inyong mga masters, inutusan po niya sila so that they will be lifted up in dignity. Bagamat slave sila, ito pong utos ni Pablo ito, tinataas po ni Pablo ang kanilang dignidad bilang mga servants. Sabi po niya sa verse 22, bondservants, obey in everything those who are earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with sincerity of heart, fearing the Lord. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance of your reward. You are serving Christ. Sa mga worker po, now, obviously, hindi naman tayo slaves. Pero sometimes we feel like that, no? Okay? Okay? Pag nag-clock in ka na, talagang parang slave. You have to finish your work. Okay? Now, pero sa mga worker po, pansin niyo si Pablo, sabi niya sa kanila, you work as if Jesus is your boss. Okay? Magtrabaho ka na parang si Jesus ang boss mo. Okay? Hindi para ikaw ay, hindi ka nagtatrabaho dahil nakatingin ang boss mo sa iyo. Okay? O talagang meron nagmaman, may CCTV dyan. No, don't work like that. You work as if Jesus is your boss. Okay? Bakit? Kasi, totoo po ito, kahit na po walang nakakakita sa inyo, wala yung boss nyo, wala yung supervisor nyo, God sees what you're doing. Alam po ng Diyos ang inyong ginagawa. Kaya, work as if Jesus is your boss. In fact, doon po sa verse 24, sabi niya, okay, ang reward mo ay galing sa Panginoon. Okay? Since the Lord is the one you're working for, your reward comes from the Lord. And that is true. At mo ninyo, tayo pong mga worker ng Panginoon, tayo po ang bayad na sa ating ginagawa. Alam mo, totoo ito. Okay? If Jesus is your boss, you're already paid. With what? The inheritance. You already have an inheritance. You're already paid. Kaya, you do your work, your earthly work, as if Jesus is your boss. And when you do that, you have dignity. Kaya pwede kang mamuhay na nakataas ang iyong ulo na merong dignidad kahit na employer ka lang o ano ka man. You have dignity if you are doing your work for the Lord. Kanya po napakaganda nung pinapayo ni Pablo ito. Okay? Again, dito po ang tayo pong mga Kristiyano, dahil ang reward natin ay galing sa Diyos, you will have the right attitude if you always think it is the Lord Christ you are serving. Kaya bukas, natrabaho kayo. Okay? Masipag kayo bukas dapat. Okay? Kayo mga online lang,
kahit na yung mga boss nyo ay offline, nasa ibang lugar, always think Jesus is your boss. You do your work honoring His name. Gagawin mo para sa Kanya, hindi para sa boss mo, hindi para sa mga tao. Do it for Him. And when you do it for Him, you will give it your best shots. And when you do it with your excellence, alam nyo, sabi mo sa talata dyan, God may reward you. Okay? Si Grace, ako natutuwa ko sa anak kong ito. Sabi niya, 3 na lang kaming natitira. Recession sa US, yung mga matatamad kong mga, hindi naman tamad, average, wala na sila. Employers usually look for excellent workers. Okay? When an employer wants to promote someone o kailangan pong mag-promote ng isang tao sa kanyang kumpanya, sinong pipiliin niya? Those excellent workers. Kaya po, if you are an employee, do your best. And you can only do your best if you are not doing it for money. Of course, you're doing it for money, but above that, you do it for the Lord. And then, if the Lord sees you as faithful, the Lord may reward you. Though bagamat bayad na nga tayo because we have an inheritance. That is a motivation. Yun po ang aking mga kaisipan po dito. Now, again, to balance po yung usapin regarding workers and employers, ito po, dito sa verse, sumunod na verse, ni-remind po ni Pablo yung mga masters, yung mga employers, na sila rin, meron din silang master in heaven. Ang ganda po ang sinasabi ni Pablo. Look at verse 1 sa chapter 4. Masters, treat your servants justly and fairly, knowing that you also have a master in heaven. Okay? Yan po ang pambalanse dito. Yes, yung servants, yung employers o employee, mag-work kayo as if to the Lord. Give it your best shot. Pero paalala naman ni Pablo dun sa mga employers, mga masters, sabi niya, treat your servants justly and fairly. Why? Because you also have a master in heaven. Sabi po niya. Well, ano ang implication niyan? Well, sa tingin ko, it is clear that in the kingdom of God, no one owns another. Sa kaharian po ng Diyos, no one owns the other. The servant is the Lord's, the master is the Lord's. Okay? Ganyan po ang arrangement diyan. Okay? Now, sino po merong kasambahay dito? Kasambahay. Now, medyo let us treat our kasambahay with dignity also. Sino po may driver dito? Driver. Okay? Let's also treat those people with dignity. Okay? Most of you are employees. Yeah. So, ganyan po, kasama po yan. No? Yung mga meron po kasambahay sa inyo, let us show them that we are Christians. And let us remember, kahit na po sila ay nagsaserve sa atin, tandaan po natin meron din tayong master in heaven. Yan po ang dapat nating alalahanan. So, in the kingdom of God, no one owns another. Okay? Every knee bows and is accountable to Christ alone. Lahat po tayo, servant or master, tayo po ay accountable lamang sa Panginoon. Yan po lagi ang ating tatandaan. Now, to conclude this, meron pong common thread dito sa mga binasa po nating talata. Merong common thread dito. The common thread is Jesus is Lord. Okay? Dito po sa mga talatang ito, over and over again, inuulit po ni Pablo yung mga praise na as is fitting in the Lord, as working for the Lord, since you know that you will receive an inheritance from the Lord. Ulit-ulit yan. 7 times po
sa passage na ito na sinasabi ni Pablo. Okay, now, yung pong mga salitang yan, pinapakita po ang isang katotohanan dyan, na ang Panginoong Hesukristo ang Panginoon. Hindi si Cesar, hindi yung culture natin, hindi po yung tradisyon. Bago na po ang dapat pakikitungo natin sa ating mga tahanan. Okay? Hindi po, yung po meron po tayong nakalakihan na ganon, sa pamilya namin ganito, o sa pamilya namin talagang ganyan kami. Kailangan pong binabago natin yung kultura. Para po yung pong aral ng Panginoon ang ating sinusunod, hindi yung ating tradisyon. Kanya po, anong ibig sabihin yung mga praise pong yan nasa sa screen niyo? Ang ibig pong sabihin yan, Christ is the boundary. Siya ang boundary ng relationship natin. Ang buhay niya at ang honor po ni Christ ang ating motivation. Yan po ang ibig sabihin. We're always thinking about the honor of our Lord. We're always thinking about His life that is in us. We are living that life in all of our relationships, particularly po in our home. Kanya po ang worship, mga kapatid, hindi lamang dito sa church. Ang worship po, in everything we do. Okay? In everything we do. Ay, yan po, we can do them in worship sa Panginoon, sa ating pamilya at sa ating po mga pinagtatrabahuhan. Now, in conclusion, I want to challenge you. Ating pong conclusion. Alam ho ba ninyo, if you are a Christian, our household is like a kingdom embassy. Ito yung gusto ko dito. No? Pag Christian family po tayo, yung pong pamilya natin ay parang embahada yan ng kingdom of God on earth. Ano yung embahada? Ang embahada po, yan ang nagre-represent ng kanyang kingdom. Halimbawa, meron tayong embassy sa US, meron tayong embassy sa ibang bansa. Yung pong embassy doon, mga Pilipino po yon, sila ang nagre-represent ng Philippine government. Now, if you're a Christian, ganyan din po ang pwede nating isipin sa mga pamilya natin. Yung bawat tahanan po natin, mga kapatid, ay parang embahada ng langit. Okay? Nire-represent natin ang kingdom of God sa ating pamilya, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin. Kaya napakahalaga. Just imagine, pupunta po yung mga kaibigan natin sa ating mga tahanan na pag alam nilang Kristiyano tayo, ano kaya ang makikita nila? Are we representing the kingdom of heaven? Naku, pag nag-aaway yung mag-asawa, ito na naman parang wala ako sa langit, parang nasa impyerno ako. Parang gano'n, wag na sanang ganyan. No? Pag nag-uusap yung magulang sa mga anak, yung anak lumalaban, yung magulang tumatahimik, parang hindi langit yan. We are not representing the kingdom of God. Kaya dapat po inaayos natin yung ating mga pamilya ayon sa aral ng Panginoon kasi we are representing His kingdom. Pinapakita natin sa kanila, ganito ang pamilya kung saan si Kristo ang naghahari. Ganyan ang sinasabi natin. Kanya po, lagi nating isipin, we are representing the kingdom of God here on earth. The way we talk to our spouse, the way we make our decisions, the way we discipline our children, the way we talk about finances, the way we talk about our schedule, we are representing the kingdom of God. Kaya po sana ang ating pong mga marriages, ang ating parenting style, ang ating work relationships ay i-reflect po niyan ang Panginoon nga po, si Kristo Jesus ang ating Panginoon. At tulungan po tayo ng Diyos sa ating bagong misyon na ito. Now, appeal po. Magulo po ba ang inyong pamilya? O masasabi niyong maayos naman? Ito po ay appeal ko sa mga maaring nandito po kayo pero hindi pa ninyo pinaghahari si Jesus sa inyong buhay. Kung magulo po ang inyong pamilya dahil magulo ang inyong buhay, ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita po ay tungkol sa paghahari po ng ating Panginoong Hesukristo. That is the good news.
Ang Diyos po, itinalaga niya si Jesus bilang Panginoon ng new creation, ng bagong langit at lupa. At dahil po si Jesus ang itinalagang Panginoon at Bisaya ng Diyos, at yan po'y ginawa ng Diyos nang buhay niya si Jesus sa mga patay. Okay? Ang Diyos po ngayon ay inutusan niya ang bawat isang magsisi at magsuko ng kanilang buhay sa pagiging Panginoon ni Kristo. Kung kayo po magulo ang buhay niyo dahil kayo ang Panginoon ng sarili niyo. Kung kayo pong mag-asawa ay nag-aaway madalas, ibig lang sabihin yan, kayong dalawa ang Panginoon ng buhay niyong mag-asawa. Hindi si Kristo. Now, tandaan niyo ang good news. Si Kristo ang ginawang Panginoon ng Diyos. Nang sa ganon, mula sa Kanya magmula ang bagong buhay. Kaya ang apilan ng Diyos sa atin, isuko natin ang ating buhay sa pagiging Panginoon ni Jesus. At pag ginawa po ni numang tao yan, patatawarin ka ng Diyos sa lahat ng iyong maling ginagawa. At ibibigay niya sa iyo ang kanyang espiritu. Ibibigay niya sa iyo ang kanyang espiritu. Nang sa ganon, si Kristo na ang maghari sa buhay mo. At kung paghahariin mo si Kristo sa iyong pamilya, si Kristo ang maghahari. At dyan po ninyo mararanasan ang isang buhay na kakaiba. Hindi po tulad ng mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Dyan po ninyo mararanasan ang pamilyang nagkakasundo. Nagkakamali pero nagkakasundo. Merong mga hidwa, merong mga pagtatalo pero merong pagpapatawad. Hindi nawawala yung pag-ibig. At dyan po ninyo mararanasan, unti-unti, aangat po ang inyong pamumuhay, magkakaroon kayo ng kapayapaan, etc., etc. Kung si Kristo po ang paghahari nyo sa inyong buhay. Kaya po ang apila ko sa inyo, kung hindi pa po ninyo sinurrender ang inyong buhay sa pagiging Panginoon ni Kristo, yan po ang mabuting balita. Kailangan po ninyong paniwalaan at tanggapin. At naway, pagpalain po ng Diyos. Blessed is the home who makes Jesus Lord. Let's all stand. Magpasalamat po tayo sa instruction ng salita ng Diyos. Aming Amang nasa langit, nagpapasalamat kami dahil binago po ninyo ang aming mga buhay nang isama niyo kami sa kamatayan at pagkabuhay na muli ni Kristo Jesus na inyong anak, na kami ngayong na kay Kristo ay meron ng bagong buhay, ang resurrection life ni Jesus. At dahil po dito ay maaari na po naming sundin ang iyong mga salita. At totoo po yun, habang sinusunod namin ang iyong mga salita, nararanasan namin ang pagpapala, ang kapayapaan, ang pagiging kaayusan, pagiging maayos ng aming pamumuhay at ng aming mga pamilya. O Diyos, ngayong araw na ito, kayo po ang pinaghahari namin sa aming mga buhay at sa aming mga pamilya. Patawarin po ninyo kami pag kami ay minsan bumabalik sa dati naming pamumuhay at hindi namin na ipamumuhay yung bagong pamumuhay namin kay Kristo. Pero ngayong araw pong ito, muli kaming nagpapasya, nagbibigay ng aming commitment kung papaanong kami namatay na kasama ni Kristo, kami po ay buhay na ngayon kasama ni Kristo. Kami po ay nagkukumit na si Kristo nga po ang aming Panginoon. At susundin po namin ang kanyang mga tuntunin sa aming relasyong mag-asawa, sa relasyon namin sa aming mga anak, yung mga anak naman sa kanilang relasyon sa kanilang mga magulang, at maging sa aming mga pagtatrabaho. O Diyos, Panginoon, maghari po kayo sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.